I'm gonna show you what more beyond the rich history of Culion. Unang-una sa lahat, first time kong babiyahin ng Culion, kaya naman, mark as virginize na tayo sa lugar na to. Karamihan nga nang nakasabay ko sa bangka ay pupunta sa Culion para magpagamot. Dito ko nga lang nalaman na marami na pala sa mga katabing munisipyo ang sinasadyang dayuhin ang Culion. Ayon sa kanila, bukod sa libre at maayos na serbisyo, ay mas bago daw ang mga kagamitan sa ospital na ito. Talaga ba? Kaya naman pagdating namin sa Culion ay agad-agad kaming sumakay ng bangka, ng tricycle, lipong yarn, at nakita ko na nga yung tinutukoy nilang ospital, CSG8, na ang ibig sabihin ay Chicken, Siopaw, Gelatin at Hopia. Uy, gutom yarn! Culion Sanitarium and General Hospital. Sunod ko nga pinuntahan ay ang historical na simbahan ng Culion. Inuna ko to, sip-sip kasi ako kay Papa Jesus. Uy, charis lang di, joke lang Lord. Pansin ninyo, sa likod ng simbahan ay may symbol ng Alpha and Omega, which means the beginning and the end. From what this island had been through, it is now truly the island of hope. Sobrang thankful lang talaga kay Lord. I am blessed na mapuntahan ko mismo at malaman ko yung history ng Culion. It made me appreciate my life more. Pagkatapos kong makapasok sa Culion Museum and Archives, hindi sa pagiging OA pero legit yung mapapawaw ka na lang talaga. Kasi grabe yung unimaginable hardships na pinagdaanan talaga nila. Yun na umiikot na ako dito. Bawat spot parang na-imagine ko na lahat ng pinagdaanan nila just to survive. Thankful sa mga vloggers for highlighting the story of Culion, lalo na kay Miss Hello Shane. Because this amazing place deserve more spotlight to the world, showing the resilience of the Filipino spirit. Sobrang dami pa nung pwede mong malaman dun sa Culion Museum. I-share ko na lang din. Nung panahon na yun, para maiwasan yung pagdami ng case ng leprosy, sineparate lahat ng mga lalaki, pati mga babae. So, ang ginawa, nagkaroon sila ng mga dormitories, both lalaki at mga babae. Tapos, ang mga babae, yung dormitories ng mga babae, nilagyan ng matataas sa barbed wire para hindi makapunta yung mga lalaki. Isang reason kung bakit sila sineseparate is because akala talaga dati hereditary na mamana nung mga anak kapag may sakit yung mga magulang. But later on, found out na hindi pala ganun. Nagbawalan yung marriage at the time kasi parang maiwasan yung pag-increase ng rate nung leprosy. So, ang ginawa ng mga lalaki bilang hindi sila makatiis, dahil ang mga lalaki ay bembang na gumagawa sila ng paraan, nagpapadel sila, nagbabangka sila iikot doon sa isla para lang makita ng mga nililigawan nila, doon sila maghaharana. Yan. O kaya yung ibang way nila is pupunta sila sa ospital, kunwari magbibisita sila pero magpapadala pala sila ng mga letter para dun sa nililigawan nila. So yun, sa madaling salita, sa sobrang tagal ng panahon, ang mga lalaki, lalo na yung mga may asawa na miss na nila yung asawa nila, ang ginawa nila is nagplano sila ng revolt, tapos pumunta sila doon sa dormitory ng mga babae. At sinabi nila na susunugin nila kapag hindi sila pinayagan, sabi nila sa mga Spanish pati Americans. So ang ginawa is pumayag na lang yung mga Spanish and Americans pero sa isang kasunduan. Dapat ang mangyayari kapag after yung marriage, kapag nagkaroon ng anak, yung mga anak nila is masaseparate doon sa nursery. Nakahiwalay yung mga babies nila. Ang nangyayari lang after ng mga anak ng mga nanay is binibisita-bisita lang nila. Actually, ilang beses pinigilan sila nung Spanish at saka Americans nun, ang mga lalaki at mga babae na magsama. Kaya pinahinto muna nila yung marriage. Ang kaso, tumaas yung rate ng mga illegitimate children dahil nga sa mga couples na mga nagtatalik kahit hindi naman sila kasal. Kaya later on, pinayagan na nila ulit magpakasal. Yan, wala lang, natuwa lang ako sa ganung kwento na dito ko rin nalaman sa museum. Diba nung panahon ng COVID, ang panakot sa atin ay susunduin ka ng puting van? Sila dati, ang nagsusundo ay puting barko. There's a lot more about history of Culion and you have to experience it yourself. Promise. Iba yung feeling. Anyways, that history is more than a century ago. Sobra 100 taon na ang nakararaan. Malaki na ang pinagbago ng Culion. Bukod sa pagdami ng populasyon, ay tumataas na rin ang dami ng mga turista. Kaya naman, naglibot-libot kami dito sa Culion para maghanap ng makakainan. Masarap din dito sa Atoyhang Bistro, Restaurant, Grill and Bar. Marami pa sana akong pupuntahan na magandang spot dito sa Culion. Kasi marami pa raw ditong mga beach na magaganda at falls. Pero unfortunately, naabutan ako ng bagyo sa Coron. Kaya ayun, na-stranded ang Virgin ng ilang araw. Pero
Pero gayon pa man ay nakarating pa rin tayo dito sa unahan ng Sitio Butnungan. Dito sa Serenity Nature Park. Kung marami kayo at plano nyo mag-overnight, maganda at safe sa lugar na to. Mas mura din yung seafood. Salamat din kila ma'am and sir sa pag-welcome sa akin sa Butnungan. Uy, ito legit. Isa din pala sa napansin ko sa mga tao dito sa Culion ay napakababait nila at sobrang approachable. Pagsapit nga ng gabi ay naglibot-libot na naman kami para makapaghanap ng makakainan. Ibang-iba na talaga ang Culion kasi meron na ditong Indayon Haseyo. Annyeonghaseyo, Yuboseyo, Jagnol Paboya Kamsamnida. Pwede kayo dito mag-DIY luto ng gusto nyong ramen. Puntahan ko nga ang ilan sa mga sikat na tourist spot dito sa Culion. Una ay ang napakagandang Coco Beach. Pangmuwa na yung atake ng mga cottage at may mga spot na pang perfect picture for Instagram. Dito na rin nga kami kumain ng masarap na lunch. Pagkatapos ay tumambay lang kami saglit at pumunta na kami sa Ditaytayan Beach. Ito naman yung area kung saan maraming nagsusnorkeling. Kasi nandito lang ako sa mababaw, hindi ako masyadong nakapunta dun sa malalim, kaya ganyan lang yung nakita ko. Ang sunod naman naming pinuntahan ay ang Malcapuya Island Resort. Para sa akin, isa to sa pinakamaganda kasi ang puti-puti ng buhangin at kitang-kita mo malayo pa lang yung malinaw na turquoise water. Kung gusto nyo pumunta dito, you can avail this tour via Coron. Kaya naman ang daming foreigners dito kasi makikita mo siya sa mga tour packages ni Coron. But this place is also actually geographically located in Culion. Yung mga ganitong isla talaga yung gusto kong balik-balikan. Di bali nang masayang yung skincare, di bali nang mangitim kung ikaw lang din naman yung magiging dahilan, Malcapuya. Uy! Ay, kung meron lang talagang malapit na ganito kagandang isla sa bahay, bakit dito ako lagi nakatambay? Kaso wala eh. Puro kanal man yun. Char. Salamat sa nonchalant kong best friend na siya ring naging videographer ko / photographer. Ayun, at sana ay makabalik pa ako dito sa Malcapuya kasi deserve talaga ng Malcapuya makambak-kambakan. Kaya mga ka-Berge, if you want to know more and beyond rich history of Culion, you must visit this place. Experience the hospitality of the people, know more about their history, explore white sand beaches, and try their food, especially the special turon in Malcapuya Island. Sarap nito. Tapos may ube, tapos may cheese. Kaya tara na sa Culion. Yun lang. Thanks for watching. Stay virgin. Babush.